Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa aming YouTube channel. For today's vlog po ay magpapanak ulit tayo ng aming alagang baboy. Dahil sa oras na ito ay nagle-labor na nga po siya. Yung araw po ay nagle-labor na ang aming mama pig. Dito natin makikita ho kung talagang mga anak ng mama pig. Tingnan nyo hulaan kung may lumalabas na nagata sa kanyang dede. Ayan o. O yan o. Ayan o. Ayan. Lumalabas na ang kanyang mga gatas. Sana nga po ay maraming piglets ang lumabas sa kanya para masaya ang pag-aalaga natin ng baboy. Hindi naman po ang hinahangad ng mga hog raisers. Samantala, hindi po sa kabila ay malalaki na ulit ang ating mga alagang biik. At makakapagwalay na ulit tayo ng 11 piglets. Ariho ay 15 piglets ang inianak nito ay ang kasong hulaan ay namatay ho ang iba dahil inipit na ho ng inipit ng ating inahin. Sobrang bait ho ng inahin na ito ay kahit may naipit ho siya ay hindi na ho siya umiingle. Nakapanghinayang naman ho nating ibenta dahil marami naman ho itong mga anak kaya okay lang yan na mabawasan basta mahalaga ho ay may matira sa kanya kahit pampulaan. Dini naman ho ay mga buntis na ulit ang ating mga inahin. Ayan, at nilagay na ulit natin sila sa kanilang mga kulungan para mas maalagaan natin ang ito. At ang mga partners po natin ay naubos na rin. Nabenta na huli natin. Yan na, nakikita nyo naman at sira-sira ng kulungan na i-repair pa huli natin yan. Ang mga biik naman po natin ay ito na lamang po ang natitira. Bali, 7 piraso na lang ho natitira. Yung iba ho ay aalagaan na lang namin para meron ho ulit tayong i-harvest sa susunod na panahon. Ito pa po ang ibang piglets. Bali 38 piglets ho ito at ang natitira na ho lamang ay 7 pieces. Yung piglets po natin ay nabili na ng mga customer natin na pabalik-balik dito. Maraming salamat po sa aming mga customer at pinagkakatiwalaan nyo ang aming mga piglets. Ito naman po ay ihahanda namin sa kasalan ng aming bunsong kapatid kaya hindi na po namin ito ibebenta. Papalakihin na lamang po namin ito at para sa paghahanda sa kasalan na magaganap po sa December 25. At ito naman po ang aking mother na nagdidilig sa kanyang mga alagang biik. Sa kanya po lahat yan. May po ay tulong-tulong dito sa pag-aalaga ng aming babuyan para mas magaan po sa trabaho. Ilang oras pa ho ng aking paghihintay ay 2 biik ho agad ang inilabas ng aming inahing baboy. Kaso nga lamang po ay naghihingalo po ang 2 biik na ito kung kaya naman ho ay agad-agad ko itong pinunasan upang nang sa ganun po ay mawala yung mga nakabara sa kanyang lalamunan at nang makahinga po sila ng ayos. Pansin ko lamang po sa mga biik na inilalabas niya ay medyo mahihina po ang mga biik na ito. Kumpara ho doon sa mga nauna naming inahin na mga nanganak din ay malalakas naman ho. Kung kaya naman ako'y takang-taka nga ho kung bakit mahihina ho ang biik na kanyang iniaanak. Dahil nga po hindi ko alam kung kailan ko siya pinasampahan ay hindi ko humatansya ngayon kung overdue o naging advance ang kanyang panganganak. Base ho kasi sa aking experience ay yun po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mahina ang mga biik kapag sila po ay lumalabas. Kaya naman sa mga kagaya ko ding hog raisers ay ugaliin po nating ilista ang araw kung kailan po natin pinasampahan ang ating mga inahing baboy. Kung makikita nyo sa video ay pinipilit ko pong subukan na i-revive pa ang biik na lumabas sa kanya dahil nakakapanghinayang ho din na mabawasan pa ang kanyang iaanak dahil bawat piglets nga po ay sadyang tunay na kapaki-pakinabang na sa ating mga hog raiser. Hindi ko nga lamang po ipinakita ng masyado sa video dahil baka ho bawal sa YouTube na ipakita kung ano ang ginagawa sa piglets kapag nire-revive siya. Bali ang ginagawa ko lamang po diyan ay iniihipan ko po ang bibig ng piglets at binibigyan ko po siya ng hangin. Pagkatapos po noon ay ilalabas ko rin po yung hangin na ibinigay ko sa kanya nang sa ganun po ay magkaroon po ng oxygen ang kanyang katawan. Kung tutuusin ho ay may pag-asa pang mabuhay yung piglets na ganito. Ang problema nga lamang po ay dalawa silang naghihingalo kung kaya pinagtuunan ko muna ng pansin yung isang piglets na i-revive. Swerte naman at na-revive ko nga po yung isang piglets at kung makikita nyo nga po siya ay bumabango na ng paunti-unti. Pagkatapos ko nga pong i-revive yung isang piglets ay agad-agad ko din pong sinubukan na isalba pa yung isa pang piglets.
Pero dahil medyo matagal nga ang ginugol kong oras na i-revive yung isang piglets, ay hindi ko na po nakayang buhayin pa yung isa pang piglets na naghihingalo din. Nakakapanghinayang man ho ay kailangan nating tanggapin na minsan ay may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero ang mahalaga ay sinubukan natin at ginawa natin ang best natin para maisalba ang kanyang buhay. Kasama ho yan sa buhay ng mga kagaya nating hog racers na mamatayan ng isang biik o ilan mang biik na ipinapanganak ng ating mga inahin. Pero palagi nating isipin na hindi yun dahilan para tayo ay tumigil. Dapat ay palaging maging positibo ang ating pananaw para nang sa ganon ay marating natin ang tuktok ng tagumpay. Pagkatapos ko mag-revive sa aking mga alagang biik ay nag-focus naman ako sa aking alagang inahin. At makikita nyo nga po sa video na minamassage ko po ang dede ng aming inahin. Dahil ang pagmassage po sa dede ng ating mga alagang inahin na nanganganak ay nakakatulong upang maglabas ito ng oxytocin. Ito po ay mas nakakatulong upang humilab po yung mga biik na nasa loob pa ng tiyan ng ating mga inahing baboy. Sa akin pong pagkakaalam ay kung gusto nyo po na mas mapabilis ang panganganak ng inyong inahin ay maaari po kayong bumili ng oxytocin na siyang i-inject nyo sa inyong mga inahing baboy para mas mapabilis ang kanyang panganganak. At nang sa ganun po ay hindi na po mahirapan ang inyong mga alagang inahin. Pero dito naman po sa aking mga alagang inahin, dahil sila po ay mga bata pa naman, ay hindi naman po ako nag-i-inject sa kanila ng ganong gamot. Hinahayaan ko lang po sila na kusa silang manganak at sa ngayon naman po ay wala pong nagiging problema. Ilang minuto lang ho ang aking ipinaghintay at ito na naman po at may lumabas na ulit na biik sa kanya. Gaya ng palagi ko hong ginagawa ay pinupunasan ko kaagad ang bunganga ng mga lumalabas na biik upang nang sa ganun nga po ay mas makahinga ng ayos sa mga piglets na lumalabas. Dahil kung minsan nga po na hindi natin nababantayan ang ating mga inahing baboy ay yun po ang nagiging problema kung kaya namamatay ang mga piglets na inilalabas nila. Yun po ay dahil sa hindi sila makahinga dahil sa mga nakabara sa mga bibig ng ating mga piglets. Kung kaya naman ho talagang napakahalaga na bantayan natin ang ating mga inahing baboy kung sila po ay manganganak na. Dahil nakakapanghinayang ho kung mapapabayaan natin ang ating mga inahing baboy na manganak lang mag-isa. Kung wala naman ho tayong ginagawa ay mas maiging bantayan ho natin mabuti ang ating mga inahing baboy at tulungan natin sila sa kanilang panganganak. Upang nang sa ganun ho ay maging safe ang ating mga inahing baboy at gayon din ho ang mga biik na kanilang ipapanganak. Ang mga ganito naman ho mga inahing baboy ay napakabilis ho lamang matapos sa kanilang panganganak. Ali inaabot lamang ho ito ng 4 na oras hanggang sa 5 oras. Kung kaya napakahalaga ho talaga na pagtuunan natin ang pansin ng ating mga inahing baboy. Ayan nga ho't makikita nyo na nagsusunod-sunod ng lumabas ang mga piglets at nakakatuwa ho din namang panoodin kapag ganito ng karami ang inilalabas ng ating inahin. Yung puyat at yung pagod na inilaan natin sa kanila ay mababawi na natin. Ilang sandali nga ho din lamang ay nagdatingan na ang ating mga usisero at usisera sa pagpapaanak ng baboy. Mas maigi naman ho na may nanonood sa atin sa pagpapaanak ng baboy dahil kung minsan ay sila ho ay nakakatulong din sa akin. Kapag ho may mga bagay na hindi ko magawa ay sila ho ang gumagawa. Ang oras ho natin ngayon ay alas 5 na ho ng hapon at katatapos po lamang manganak ng aming mama pig. At siya po ay nagbigay sa atin ng 9 piglets. Bali siyam ho ang inianak ng aming inahing baboy na ito. Ang kasamang palad nga ho lang ay namatay ho ang isang biik. Bali patay na po siyang inilabas at ngayon po ay 8 piraso ho ang buhay sa kanyang inianak. At hindi na rin ho masama dahil 8 piglets ay maganda na rin ho yun. Maganda-gandang blessing na ho ito. Kung makikita nyo naman po ay napakabait din ang aming mama pig na ito at nagpapadede na ho siya sa kanyang mga biik.
sadyang napakasarap sa pakiramdam kapag merong kang ganitong binabantayan. Kahit mapuyat tayo sa pagbabantay ay ayos daang dahil 8 piglets din naman ho ito at malaking tulong ho ito sa atin. Dahil yung ipinhunan natin sa kanila ay mababawi rin natin pag ganitong mga anak ng ating mga inahing baboy. Bukas to ay magpuputol naman ho ako ng ngipin sa kanila dahil ngayon ho ay kaanak pa lang sa kanila kaya hindi ko muna sila puputulan ng ngipin. Hahayaan ko muna silang dumede ng dumede para makuha nila yung colostrum na galing sa kanilang mama pig. At bukas naman ho ay mag-inject naman ako ng antibiotic sa inahin para hindi ho siya lagnatin. So hanggang dito na lamang po ang aking video mga kaumay. Maraming salamat ho sa inyong panonood. Babus!